Isa ka ba sa mga content creators na nakareceive ng ganitong email kay YouTube or notification sa inyong mga YouTube studio? So guys, hindi kayo nag-iisa at dito sa vlog na to, pag-uusapan natin yung bagong update ni YouTube, especially sa ating mga shorts videos. Okay, so hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So bago natin simulan itong vlog na to guys, by the way, ako pala si DJ Ami and most of my videos ay nakapokus sa YouTube tips, yung latest update about kay YouTube and kung ano ba yung mga pwede nyong malaman about sa YouTube. And guys, nagbibigay din ako ng konting ideas about sa live streaming apps or social media apps na pwede nyong pagkakitaan online, no, kahit nasa bahay lang kayo. So guys, itong vlog natin ngayon, I think magiging maiksi lang siya kasi hindi naman ganun kakomplikado yung update ni YouTube about sa ating mga shorts videos, especially doon sa analytics or metric na idinagdag niya sa ating mga YouTube Studio. Kung pupunta kayo sa YouTube Studio guys at titignan nyo po yung analytics ng ating mga shorts is parang nadagdagan siya ng isang metric na kung tawagin natin guys ay engaged views, no? So guys, hindi natin ipapaliwanag or babasahin dito yung email, pero gusto ko lang kasing ibuod para hindi na masyado humaba yung ating video kasi yun naman talaga yung straight to the point na paliwanag sa update ni YouTube about dito, no? So guys, magtatanong yung iba, DJ bakit ganon? Meron ng views sa shorts, merong pang engage views. So nalilito kami, ano ba talaga yung views namin dito sa shorts. So guys, ito lang yung simpleng paliwanag dyan. Kasi dati sa YouTube shorts natin guys, hindi naman agad naka-count yung views sa shorts natin once na i-click ito ng mga viewers. So meaning guys, there is a certain video duration or shorts duration na kailangan panoorin ng ating mga viewers bago siya mag-count as one view. Okay, so yun yung dati guys. But ngayon guys, nag-update na siya, no? So simula March 31, which is 3 days ago. So ngayon April 3 na. So 3 days ago guys, nag-update siya na kung saan yung every click ng ating mga viewers, no, sabihin natin kahit hindi nila tapusin yung shorts and kahit ilang beses nilang panuorin or ilang beses nilang i-click yung ating mga shorts, is counted na siya dun sa tinatawag natin na views. So yung kaibahan naman guys dun sa tinatawag natin na engaged views is nakadepende po ito sa haba ng panonood ng mga viewers natin. So magka-count lang yon yung engagement ng viewers natin doon sa engaged views kung sakali man na umabot sa 10 seconds pataas. Sabihin natin 5 seconds to 10 seconds pataas yung panonood ng ating mga viewers. Kaya mapapansin nyo guys, meron din kayong makikita na dalawang analytics dito sa YouTube about sa stay watching or swipe away, especially sa shorts, no? So kung mas mataas guys yung stay watching sa analytics nyo kesa dun sa swipe away, meaning mas madami yung viewers nyo na nakikipag-engage doon sa video nyo or doon sa shorts nyo. Meaning guys, automatically lahat ng views ay mapapasok yon sa tinatawag natin na engage views. So kumbaga guys, yung views na makikita nyo, no, itong views section na ito is automatically lahat ng views na nakuha ng shorts videos nyo. Sabihin natin na within last 28 days, kahit pinaulit-ulit nila yung video, kahit hindi nila pinanood yung shorts naman talaga, so parang clinic ng lila. So automatically guys, makakount siya doon sa views. Pero doon sa engage views guys, ang makakount lang po dyan is kung yung viewers nyo ay almost tapusin yung shorts nyo or sabihin natin na nagtagal sila dun sa panonood ng mga shorts nyo. So yun lang guys yung bagong update ni YouTube I think sa ating mga shorts, and para sa akin guys hindi naman siya ganun kakomplikado. At kung mapapansin nyo, no, 3 days ago alam ko guys na napansin ito ng mga shorts creator na parang bumilis yung pagtaas ng kanilang mga views, especially sa shorts. For sure guys, naninibago kayo bilang isang content creator. Alam ko inoobserbahan nyo yung bilang ng views nyo time to time. At syempre guys, sa part ko naman, even though hindi ako shorts creator, is gusto ko i-share sa inyo yung bagong metrics na kung saan para kahit papano may idea kayo na yun pala yung difference or yun pala yung pinagkaiba ng dalawa, no, between the views and engaged views na makikita nyo sa ating mga YouTube Studio. Alam ko guys, sa panahon ngayon na sobrang halaga ng load, lalo na pagka meron tayong emergency na tawag or kailangan talaga natin ng load sa oras na to. So dito guys sa CocoDP, meron na din silang mga load na kung saan pwede kayong bumili, no, kung sakali man na nagkaroon man ng maintenance at wala kayong ibang mapagbilhan, so pwede kayong pumunta dito sa CocoDP. But syempre guys, no, still sa mga live streamer pala dyan sa Live App, I suggest ko naghahanap kayo ng mas mura na coins is pwede kayong pumunta rito. So just check our comment box. So pwede kayong bumisita dito sa website ng CocoDP. Ang tanong, paano ba kayo pwede makabili ng mga coins, no? Actually guys, same format lang naman yung mga pipilapan nyo dito. Depende po doon sa applications nyo.
So ang mahalaga lang po dito guys, una mailagay nyo yung inyong user ID. So hanggat maaari guys, wag kayo magkakamali dyan para kahit papano yung maibibili nyo is madediretso siya doon sa account nyo mismo. And of course, yung pangalawa guys, yung package na gusto nyo. Okay, so pwede kayong bumili dito. So ngayon guys, ayan yung mga packages, no? Depende po yan sa application. So dito guys, nasa ano tayo? Nasa Popo Live Streaming app. So kayo na po yung bahala mag-compare dun sa mga pricing, dun sa mga application na pinaglalaroan nyo or dun sa mga live streaming app na kung saan kayo nagla-live stream. And of course guys, yung pangatlo, yung payment method, katulad ng sinasabi natin guys, may KuCoin, Maya, may QRPH, may GrabPay, meron din GCash. So most of the time, GCash naman yung ginagamit natin. And then yung pangapat guys, hindi mawawala yung email address. Sobrang halaga po nito guys para kahit papano makareceive kayo ng notification na na-receive nyo na yung binili nyong coins. Okay? So guys, hindi lang po yan dito sa Popo. So depende po kung nasa ang application kayo. And in less than 1 minute guys, marireceive nyo na ito. So ganun lang po siya kabilis. Kaya kung ako sa inyo guys, bisitahin nyo na itong CocoDP today para kahit paano masubukan nyo itong website na ito. So by the way guys, for more info, so pwede nyong basahin itong article na ito or itong email na ito. So mag-iiwan na lang ako ng link para kahit papano is mas maliwanagan pa kayo kung medyo nakukulangan kayo doon sa straight to the point na explanation natin about sa bagong update ni YouTube dito sa ating mga YouTube Shorts. So guys, maidagdag ko lang pala, for sure magtatanong din yung ibang mga viewers ko na DJ, makaka-apekto ba siya doon sa monetization requirements namin o ano ba yung mga positive na magiging impact nito sa aming monetization. Sinabi dito sa update guys na magbabase pa rin sila doon sa tinatawag natin na engaged views. So kumbaga guys, yung metric na ipapakita ni YouTube doon sa ating mga views, especially sa shorts views, is yung total views na makukuha nyo kahit pinaulit-ulit yung video nyo, kahit ni-replay yung video, or sabihin natin hindi naman talaga nakapag-engage doon yung mga viewers natin. So guys, hindi pa rin sila doon magbe-base. So doon pa rin sila magbe-base doon sa tinatawag natin na engaged views, which is ayun yung existing views natin, no? So way back nung hindi pa nag-update ang YouTube, especially about sa ating shorts. So para sa akin guys, hindi rin siya magkakaroon ng malaking impact, especially sa monetization, kasi ang pinakang ginawa lang dito ni YouTube is parang iseneperate lang ni YouTube yung total views na makukuha ng mga shorts natin, especially dun sa mga viewers natin na nagpaulit-ulit panoorin yung shorts natin even though hindi naman tinatapos, or yung mga viewers natin na kiniklik lang yung short natin even though hindi naman talaga nila pinapanood yung shorts. So para sa akin guys, dun pa rin talaga sila nagbe-base dun sa tinatawag natin na engaged views, especially dun sa mga nagtatanong, dun sa mga namomroblema na DJ, ano kaya yung bagong update ni YouTube, ano kaya yung bagong email na nabasa ko dito sa aking email, or yung bagong notification ko about sa YouTube Studio, about new updates sa YouTube Shorts. At least guys, may idea na kayo na hindi siya ganun kakomplikado. At idagdag ko lang pala guys na magiging malaking tulong siya para kahit papano is mapagkumpara nyo yung engaged views sa views. Okay? So dun sa views guys, malalaman nyo kung ilan yung total views ng mga shorts nyo automatically, dependent dun sa kung ilan duration of days nyo iseset siya. Like for example, last 28 days. Ngayon, kung mapapansin nyo guys na yung bilang ng views ng mga shorts nyo ay hindi nagkakalayo doon sa engaged views, meaning binibigyan kayo ng data ng YouTube na almost lahat ng viewers nyo ay interesado na manood doon sa mga shorts na ginagawa nyo ngayon. Pero kung mas mataas yung views compared doon sa shorts engaged views, automatically guys, I think yun na yung time para kahit paano sumubo kayo ng bago. So parang binibigyan din kayo ng YouTube ng data na kung saan parang sinasabi niya sa inyo na hindi masyado effective yung shorts mo ngayon. Kumbaga mas mataas yung bilang ng click or yung replay na panonood kesa dun sa engagement talaga. Kasi guys, dun sa engaged views, dun nyo talaga malalaman yung bilang kung sino talaga or ilan yung interesado doon sa mga viewers nyo, especially dun sa mga nanonood na mga shorts sa channel nyo. So para sa akin guys, sobrang halaga ng metric na yon na dinagdag ni YouTube para kahit paano mapagkumpara nyo yung shorts views sa engaged views ng inyong mga shorts. Okay, para kahit paano makatulong siya sa inyong mga future ideas na gagawin nyo sa inyong mga short videos. At kung sakali guys na marami kayong natutunan sa vlog na to, don't forget to subscribe our channel DJME for more videos like this. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung malupet na shoutout natin para sa ating mga viewers. Ayan, sa side na to, mega love shoutout pala sa mga solid viewers natin guys. And by the way guys, lalong-lalo na hindi natin kakalimutan yung ating mga exclusive members. Ayan, especially sa mga bagong member natin
natin na nagpa-member this month and last month guys. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo at bilang perks guys, automatically every end of the video natin is meron silang exposure sa ating channel at meron din silang perks na makukuha dito like monthly community post na talaga namang magiging malaking bagay sa channel nila para may chance talaga na dalawin sila na magiging viewers ng ating channel. And kung sa tingin nyo guys na medyo nabitin kayo sa ating content today, especially sa update ng YouTube sa short videos, is pwede nyo panoorin yung vlog natin about dito. Especially sa mga OFW nating kaibigan dyan na namang problema, ano ba yung content na pwede nilang gawin sa kanilang mga channel. So guys, dito sa vlog na to is bibigyan ko kayo ng 10 ideas or mga ideas kahit papano na pwede nyo gawin sa inyong channel. At syempre guys, nandito yung playlist natin, DJ MA YouTube Tips, kung medyo nabitin kayo sa vlog natin today. So yun lang naman guys, no? Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.